Hindi ko alam kung naitanong ko na sa inyo eh. Alam niyo yung tawag dun sa, yung dun sa puto ng kalbo? Nag-isip. May kutong kalbo. Alam niyo yung tawag? Homeless. Hindi tumawa, talagang maintindihan niyo rin yung pagkatapos mamaya. Amen, hallelujah. Amen, sige. 1, 2, 3. Ako ay blessed. Ayoko ma-stress. Amen. Talagang ayaw nating ma-stress kahit na pangit yung panahon, ano? Pero purihin pa rin ng Panginoon, nandito tayo ngayon. Yun ang importante ron. Amen. And every gising you say, blessing. Amen. Talagang pag nagising ka, bigay at pagpapala na yan. 2026, the year of the Lord's favor, kalahati na ang buwan ng Pebrero. Akalain mo, tinawid tayo ng Lord for that 45 days na 2026, di ba? Nakaka 45 days. Ilang ano na lang? 10.5 months na lang. Pasko na naman. Akalain nyo yun? Sabi namin, 13-month pay na naman. Glory to God, no? At purihin ng Panginoon. Okay, tanong. Tama-tama pala yung mensahe. Hindi ko alam. Ano inuuna mo? Yan. Ikaw, ano inuuna mo bilang tatay, bilang nanay, bilang estudyante? Ano ang inuuna mo? Okay, yun yung tanong no? Ito medyo maliit yata. Yung parang bilang tao, inuuna nila purpose and career. Success, lalo na ang bata, gusto niya na makatapos ng pag-aaral, gusto nila maging tagumpay sa kanilang buhay. Iba naman financial security. Yung iba, gusto ko pag age ko ng 40, financial na ako. Ano ba tawag doon? Secured. Alam niyo yung financially secured? Yung pag 40 na ako, hindi na ako magtatrabaho kasi meron na ako mga investment na yun na yung bubuhay sa akin throughout the rest of my life. May mga ganun tao. Iba naman, family and relationship. Ang inuuna ko, pamilya ko. Basta uunahin ko yan. Kahit anong mangyari, anak ko, asawa ko, yung relasyon ko sa aking pamilya, yan ang nauuna. Yung iba naman, health. Yung iba, ayoko magpuyat. Gusto ko, vegetarian ako. Gusto ko, kinakain ko, masustansya. Kasi gusto ko, malusog, maganda yung katawan ko. Gusto ko magkaroon ng 6 packs. Wow, 6 packs no? Parang ako, may 6 packs ako dito. Sabi ni Pastora, guguhitan na lang daw niya. May iba naman, respect and status. Gusto nila maging somebody doon sa lugar nila o sa trabaho nila. Kaya sila ay nagpapakitang gilas upang irespeto sila. Yung iba naman, independence and freedom. May mga tao, ayaw nila na mayroong kapitbahay, ayaw nila na pinapakailaman sila. May mga tao na aalis sa poder ng magulang, magsosolo dahil gusto nila, independyente sila, kahit sila ay nag-aaral pa. May mga taong ganon. Yung iba naman, personal growth and legacy. Yung pag namatay ako, meron akong iiwanan na pag naalala nila yung pangalang Wendell, ito, yan. Kaya yung iba, they're making something out of their life. Gusto nila makilala sila. Ewan ko kung nandito tayo, no? But ito yung sagot sa ChatGPT. Amen? So, sa ating team na Victorious Christian, ang pag-aaralan natin, what is your priority? Tama-tama, umuulan. Kitang-kita talaga. Amen? Genesis 25, 29, 34. Okay. So, Genesis 29, 25, 34, ito yung storya ni Jacob at ni Esau. Ayan, napatingin sa akin si Jacob. Sabi niya, minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. So nagluluto yung si Jacob. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Yung kuya niya galing sa pangangaso sa gubat. So pag nangangaso ka, syempre medyo pagod ka, medyo tawag dito, sabi nga doon sa ibang translation, famished, gutom na gutom na gutom na gutom. So tamang-tama, ikaw gutom na gutom, meron kang naglulutong kapatid, syempre ang amoy nun, para talagang gustong-gusto mong kumain. Kami, pag dumarating ng bahay, minsan, 2:00, ganun na, sakto may mga nagluluto pa doon sa kapitbahay. Talagang kami na, alam niyo, pag gutom ka, amoy mo lahat. Tama? Lalo na pag nagpa-fasting ako, ultimo yata spaghetti na hindi naman maamoy, naamoy ko. Kasi bakit? Gutom ka, yung senses mo bukas na bukas. Ganun yung nangyari kay Esau. Kaya sinabi niya sa kapatid niya, gutom na gutom ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. Mapula na siya, gusto niya mapula pa rin yung kinakain niya. O, sipin mo naman yun. Kaya Edom, mapula ibig sabihin nun At dahil diyan, tinawag siyang Edom. So, mga Edomites galing kay Esau. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Kasi kuya siya Ngayon sa atin siguro, baliwala na yan. Kasi may mga pamilya na kahit na panganay siya, parang ang may say sa bahay, yung pangalawa, yung bunso. Kasi sila yung mapera, tama? Di ba?
Sa ibang bahay, bawa, New Year, Christmas, nagkikita-kita. Dumating si kuya, di masyadong pinansin kasi sila'y ordinaryo lang na manggagawa. Pero nung dumating si Bunso abogado, uy, andyan na si Bunso! Asuhin nyo! Di ba? Tapos pag may sinabi, uy, gusto ni Bunso ng ano daw, Nay, magluto ka ng, tawag dito, buko salad. May buko salad ka, gusto ni Bunso yun. Samantalang si kuya, walang pumapansin. Bakit? Walang pera. Di ba ganun? Sa kanila, sabi niya, kasi si Jacob bunso, si Esau panganay. Ang sabi ni Esau, ni Jacob, bigyan mo muna sa akin yung pagiging panganay mo. Sa kanila kasi, hindi dahil may pera ka. Yun ay dahil nakatatak sa'yo bilang panganay nung pinanganak ka. Merong birthright legacy kung tawagin nga. Sabi niya, bigyan mo muna sa akin yung pagiging panganay mo. Ano sabi ni Esau? Payag na ako. Grabe, ganun niya lang binigay yung pagiging panganay niya. Parang binaliwala niya kasi nung panahon nila, malaking bagay yung pagiging panganay. Sabi niya, aanhin ko pa pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Hello? 40 days si Jesus hindi kumain. Namatay ba siya? At meron siguro mga tao na nag-fasting ng 40 days, hindi na mamamatay. As long as umiinom ka ng tubig. Ako, sa biyaya ng Diyos, nagawa ko yung Esther fasting. Wala lahat. Pero ngayon, sa biyaya ng Diyos, nagawa ko yun. Nung nalaman ko may ano ko yun, meron akong tumor sa utak, nag-fasting ako. Nagawa ko naman, biyaya ng Diyos. Pero talaga mahina, kasi Jesus, sinabi kasi sa Bible, hindi siya kumakain, pero hindi sinasabi hindi umiinom. So we don't know. Pero ito, hindi ka mamamatay. Kahit siguro 24 hours ka hindi kumain, hindi ka mamamatay, tama? Pero sabi niya, aanuhin ko yung birthright ko. Tandaan, noong panahon nila, napaka-importante ng pagiging panganay. Sabi niya, kung mamamatay naman ako sa gutom, eksahirado si kuya. Siguro naamoy niya, bango-bango, sarap-sarap. Sa'yo na nga yung birthright ko. Mamaya, titignan pa natin ang ibig sabihin ng birthright. Sa Deuteronomy 21:17, ito sinasabi. Ang kikilalaning panganay, ang una niyang anak, dito ibibigay ang 2 bahagi. So, ibig sabihin, kung si tatay may 1,700,000 agad sa pagiging panganay. Take note, hindi hating kapatid. Ang hating kapatid sa atin equally divided. Tama? Sa kanila, pag sinabing panganay, 70%, 1/3 agad. Kung dalawa kayo, 1/3. Kung sa 1,700,000 siguro, 300 lang kayo bunso. Mga ganun, 650. Laki nun. Sabi dito ibibigay 2 bahagi ng kanyang ari-arian, kahit siya'y anak na hindi gaano kamahal. So, sa kanila, kahit hindi yan mahal, hindi yan paborito, as long as panganay ka, otomatiko sa kanilang kultura, 1/3 agad sa'yo. Ganun katindi ang pagiging panganay, no? Sa kanila. Sana ngayon, okay pa rin yun kasi panganay ako eh. Na si Pastora, panganay din. So, sa inyo, milyonarya nanay mo. Milyonaryo rin yung magulang ko. So, talagang mayaman tayo eh. May parang tayong panganay. Sabi sa Genesis 49:3, ito yung sabi ni Jacob. Sabi niya, Reuben, you're my firstborn, my might, my first sign of my strength, excelling in honor, excelling in power. So talaga pag sinabing panganay, yan yung talagang parang kinikilala ng anak ng tatay. Napansin niyo, ewan ko, may meron pa panganay dito. Pastor Joby, panganay ka ba? Panganay ka? Ikaw, Pastor Joby, panganay ka? Hindi, ikaw panganay ka? Ay, pag lalaki kasi, ewan ko, Pastor Joby, mas parang gusto mong maging maayos si Jim. Parang ganun kasi ako, nung pagiging panganay, iba yung disiplina sa akin ng tatay ko. Grabe na talaga, nabubugbog ako kasi parang gusto niya maging maayos pala ako. Yung mga sumunod sa akin, hindi na ganun. Sa akin, sobrang higpit. Ganun na sabi ni Jacob. Kasi ikaw yung aking my firstborn, my first sign of strength, excelling in honor, and excelling in power. Ganun katindi yung pagiging panganay nung panahon noon. Amen? So, binigay mo dahil lang sa isang, sabi hapunan daw yun hapunan yung kainan. Kasi maghapon siguro siyang pagod na pagod, kakain siya. Pero mo isang hapunan lang, binigay mo yung, sabihin natin may 1,000,000 yung tatay nilang si Isaac. 700,000 pinagpalit mo sa isang pagkain sa aristocrat. Parang gano'n lang sa kanya yon. Amen? My firstborn embodied the Father's. Ito ba? Tingnan natin. The birthright means the son of the birthright received double portion. Sabi ko na sa inyo. Samana, double portion. And he also became the head of the family and spiritual leader. Pag namatay si tatay. Pag namatay si tatay, ang kikilalaning head of the family agad, yung
panganay. Sa kanila, hindi na si kuya, kasi binigay na niya. Magiging si Jacob na. Tapos spiritual leader, pa yun importante ron spiritual leader. Amen? Kaya sabi ni Jacob, kung gano'n, sumumpa ka muna. Matalino to si Jacob. Sumumpa ka muna na ibibigay mo sa akin ang karapatan na pagiging panganay. Anong ginawa niya? Ibigay naman ni Jacob kay Esau, niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Yun lamang ang halaga sa kanya ng karapatan bilang panganay. Grabe, yun lang sa kanya ang karapatan. Tinapay, sabihin na natin niluto, munggo, yung kinain niya. Amen? Ano sabi sa Hebreo 2:16-17? Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid sino man sa inyo pawalang halaga ang mga bagay na espiritual tulad na ginawa ni Esau. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. So ganun lang pala sa kanya yung kanyang karapatan bilang panganay. Alam niyo ang nangyari pagkatapos. Kasi nangyari niya, nung babasbasan na sila ni Isaac, ang nakakuha pa talaga ay itong si Jacob. Pero alam naman ito ni Isaac, simula pa lang, si Jacob talaga pinagpala. Amen? Alam niyo ito. Ngunit ito'y tinatangis sa kanya sapagkat hindi niya mababago kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Di ba nag-iiyak siya? Sabi niya, tay, basbasan mo ako. Wala na, nakuha na ni Jacob lahat. Amen? So kahit ano pang gawin mo, hindi na maibabalik yon. Ano big idea natin? May ilang story Sabi dito, sa panahon ngayon, history shows men prefer illusion than reality. Is importante ito. Ang mga tao daw ngayon, mas gusto na ng illusion kaysa katotohanan. Bigyan ko ng example. Sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok, ang gaganda. Tama? Puro sila filter. Pero pag nakita mo na sa personal, ikaw pala yan. Yung mga tao ngayon, mas gusto nila yung illusion kaysa sa katotohanan ng buhay. Sa mall, tingnan nyo hindi ko nilalahat to, pero napapansinin mo lang, yung mga, sabihin na natin, yung mga hindi ganun kayaman, kung pumorma, kumasta, kala mo napakayaman sa mall. Pero yung tunay na mayaman, naka-shorts lang, naka-sando lang, naka-ordinaryong-ordinarya, tinitingnan ko Kaya makikita mo, kasi they prefer illusion than reality. Kung baga dito man lang magmukha akong mayaman, dito man lang magmukha akong may sinasabi. Ano ba? Sabi niya, they choose time rather than eternity and the pleasures of sin and the season rather than the joys of God forever. Parang sa kanila, yung sandaling kasiyahan, mas gusto nila kesa sa eternity. Tandaan natin, ako 50 anyos na. 51 na pala. Napaka-bilis lang ng buhay ko. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin yung pinaka-earliest memory ko nung bata ako kasama yung lolo't lola ko. Naalala ko pa rin nung ako ay pinanganak si Daniel. That was like 26, 27 years ago. Naalala ko yung teacher ko ng grade 1. Kaya ba naalala niyo pa teacher ko ng grade 1? O tanyo, yung bata hindi na maalala teacher ng grade 1. Ako naalala ko pa. Naalala ko pa yung naglalaro kami ng shato. Naglalaro kami ng sipa. Ibig sabihin, pero ilang taon na ako ngayon? Ang bilis ng panahon. Ilang taon na yung anak ko? 27. Ilang taon na kami magkasama ni Pastora? Halos magte-31 years na kami magkasama. Ang bilis ng panahon. Sabi, pero ang tao, pinipili yung oras kaysa sa eternity. Parang gusto natin panandali ang saya kaysa sa panghabang buhay na ligaya. Yung iba, nagtataksil. Bakit? Natokso. Hindi ko na mapigilan yung sarili ko. Ganda-ganda ng babaeng to. Isang gabing saya habang buhay na problema. Valentine's o Happy Hearts Day sa lahat sa inyo. Hearts Day. Amen? Marami, alam na natin. Huwag na tayo mag-hipokrito dito. Marami nagbutin ng mga estudyante. Kaya marami ipapanganak ng Nobyembre. Tama? Tayo ba? Valentine's. November kasi namin. Amen? So, yun yung katotohanan Tapos sabihin nila, Valentine's kasi. Amen? Men choose time rather than eternity. Pleasures of sin rather than the joys of God forever. Ayaw nila magpunta sa church. Pero subukan mo. Magkaroon tayo rito ng outing. Boracay, sagot ng church ba? Libre lahat. Siguro lahat yan ba? Sister Titas, sulat mo naman yung pangalan ko.
Men prefer time rather than eternity. Pero yayain mo mag-BS, maglalaba ako eh. Ay kasi tuturuan ko yung anak ko, ay masakit ang gulugod ko. Men prefer time para tayong si Iso, panandali ang aliw kaysa sa habang buhay na pagiging panganay niya. Ano pa? Men read trash rather than the Word of God. Binabasa natin, Facebook post, Instagram. Uy, alam mo, naghiwalay na pala si Gano. Uy, alam mo, si ganito pala. Ano na sila? Bading pala. Pumakol sa bading. Kaya pala naghiwalay ito si ganito, tsaka si ganito bading. O, tinan. Meron kayo nasa isip mo. Men read trash rather than the Word of God. Pag Bible ang binabasa, dinidibdib at sinasaulo. Nasa ulo, tulog na, dinidibdib. Di ba? Ano ba? Adhere to the system of priorities that leaves God out of their lives. Priority ko kasi pamilya ko, priority ko kasi mapatapos yung mga pag-aaral ko. Pero yung mag-church, saka na lang pag Pasko. Saka na lang pag birthday ko. Saka na lang pag may problema ako. Naalala ko na yun, naalala ninyo. Pandemya noon, nagbukas ng church, pinayagan ng gobyerno, nakalagay doon, 20 lang ang capacity natin. Puno ito. Ewan ko, naalala ninyo. Si Pastor, nandito kasi nakatingin. Ewan ko, na si Sister Titas. Pasok ng pasok, hindi ko sila kilala. Bakit? Takot. Amen? Pero pag walang problema, hindi ko sinabi magkaroon ng problema, sabi dito, puro priority. Pero pag Diyos na, wala. Saka na lang. Lahat naman tayo, mabuting tao naman ako. Amen? Yun ang katwiran eh. Ano pa? More time shaving. Mas matagal mag-shave. Ewan ko, meron gano'n sa ihat. Hindi na. Ako mabilis lang eh. Amen? Pero iba kasi talagang may cream na yung shaving, tapos gaganunin pa nila, tapos may foam pa. Then, their souls. Kaysa magbasa ng Biblia, mag-pray. Pag nag-pray, anak, ikaw na lang mag-pray. Amen? Ano pa? Multitudes, ito na, nakakatuwa ko. Multitudes of women give minutes to their make-up. Mas matagal pang mag-make-up kaysa mag-pray. Huwag niyo ako tignan, hindi ako nag-make-up. Amen? Ayun, a life of eternal spirit. Men still sell their birthright in the mess of pottage. Binibenta pa rin natin yung pagiging panganay natin dahil lang sa isang tasang munggo. Sabi natin munggo. Tama hindi? Sabi ko nga sa inyo eh. Swimming, outing, fellowship, puno. Di ako galit. Message lang ba? Amen? Nagkataon eh. Ayoko mag-church, umuulan. Pero pag nagyaya ako siguro na mag-Mall of Mall of Asia. Sagot ng church lahat, pati pagkain, inasal. Unlimited rice, 8 kanin yan. Libre naman. Pero pag dito, umuulan. Sister dito, umuulan eh. Pagsabi kay Pastor. Kasi di ba? So, yun ang priority natin sa buhay. Hindi natin priority si Lord. Praise the Lord sa katabi mo. Nandito ka ngayon. Inuna mo pa rin si Lord kahit umuulan. Amen? Kaya dapat matuwa tayo dahil sa biyaya ng Lord, nandito tayo. So, totoo lang mahirap. Kahit kami hirap. Lahat tayo hirap. But we know, alam natin, mas importante ito dahil ang bilis ng buhay. Hindi natin alam yung mangyayari mamaya o bukas. Pero alam natin, sigurado tayo sa pupuntahan natin. Amen? At ang alam natin, sa biyaya ng Diyos, ang priority natin ang Panginoong Hesus. Amen? Make eternal be our priority, not the temporal. Amen? Unahin natin yung eternal. Unahin natin yung sa Diyos. Kesa yung, Pastora, may pasok ako eh. Pastora, kasi ganito eh. Oo, maraming dahilan. Subukan mo unahin ng Diyos, maniwala ka, hindi ka magkukulang. Magkano lang ang sahod ko? Sa totoo lang. Maganda lang sabihin, trabaho ko, network administrator. Pero magkano lang ang sahod ko? Pero sa biyaya ng Diyos, hindi kami nagkukulang. At alam ko, ganun din kayo. Amen?
Kaya sabi dito, what is your priority? Unang-una, kagalakan. Ano ba yan? Pahalagahan ng kagalakan kaysa kasayahan. Sabi dito, ang definition ng kagalakan, a state of happiness, a state of well-being, pleasurable, satisfying experience. Nagbakasyon, nanalo ang anak sa quiz bee, nanalo sa loto. Pero ang joy, to feel great delight, to be glad. O, tignan pa natin. Sabi dito, happiness is a feeling. Pakiramdam, uy, binigyan ako ng crush ko ng rose, masaya ka. Pag lantutay na yung rose, malungkot ka na. Pero ang joy, hindi. May rose o wala, nagagala ka, kasi alam mo, ang Diyos, mahal ka. Amen? Ano pa yung happiness? Happiness is fleeting. Nawawala yan. Ang joy, everlasting. Amen? Ano pa? Happiness depends on circumstances. Sabi ko nga sa inyo, pag may nangyari maganda, masaya ka. Pag wala nang pangyayari nun, malungkot ka na. Pero ang joy is a gift of God. Happiness is worldly, joy is divine. Worldly, kapatid, worldly. Ulitin ko, ilang taong ka na. Amen? Bukas makalawala na tayo dito. Alam mo ba sa kapupunta? Amen? So, pahalagahan natin yung eternal. Mabait naman ako eh. Lagi naman nilang katwiran mabait. Kahit naman ako, mabait naman ako. Pero kapatid, sabi sa Biblia, yung mabubuting gawa, basahan lang yan sa harap ng Diyos. Amen? Sabi dito sa Galatians 5:22, ito maganda. The fruit of the Spirit is love, joy. So ang ibig sabihin pala, yung kagalakan, dumarating sa buhay yan nung may Kristo ka sa buhay. Tingnan natin ha. Love, sino to? Jesus. Jesus din. Peace, Jesus din. Patience, kindness, goodness, faithfulness, si Jesus lang yun. Pag may Jesus ka, may joy ka. Package. Pag ikaw may Kristo sa buhay, may joy ka. Pag nararamdaman mong nawawala, hindi naman actually nawawala yun eh. Baka hindi mo lang nararamdaman, Lord, yung joy, balik, huwag ko sabihin, balik. Gusto ko maranasan ulit. Minsan talaga, hindi mo maranasan sa nangyayari sa buhay mo. Amen? Sabi sa James 1:2, pag may Kristo ka, consider it pure joy. Pero mo may problema ka na, masaya ka pa. Amen? Bakit? Kasi sabi, may Kristo ka eh. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo rumaranas ng iba't ibang pagsubok. Paano mo magagawa yun? Bakit? May Kristo ka eh. Sino rito dumanas sa pagsubok? Halos lahat tayo. Nakatawid ka? May pagsubok uli ngayon. Tatawid ka uli ng Lord. Bakit? Kasi tapat ang Diyos. Bakit sila nakakatawid din naman? Hindi mo lang alam. Buhay mo ba yan? Amen? Sabi sa Philippians 4:4, ito maganda eh. Sabi ni Pablo eh, rejoice in the Lord always. Magdala ka sa Diyos. Magdala ka kay Jesus. Marami nakakalungkot. Huwag kang haharap sa salamin. Ako, hindi, joke lang. Amen? Joke lang yun. Sabi, be joyful, be with Jesus. Ito maganda, hindi nawawala si Jesus sa tabi mo, basta tinanggap mo siya. Sabi niya, I will never leave you, nor forsake you. Pangalawa, pahalagahan ng eternity. Priority ang eternity. Sabi ko nga, bukas pangalawa, uuwi tayo. Pag dumadaan kami rito, madalang yata yung isang araw na wala kami nakikita ng tarpaulin sa daan. Alam niyo, tarpaulin? Pangalan, birthday, kailan namatay, kailan ililibing. Nakakalungkot, bisang baby eh, no? Sabi, pag tinitig namin, bata pa yun. Uy, bata pa yun ah. Amen. Pahalagaan natin yung pupuntahan natin. Enjoyin natin tong destination. Yung journey natin sa buhay. Hindi sinabi ng Lord na huwag tayo mag-enjoy. Walang ganon. Sabi nga, pag na-enjoy mo yung biyaya ng Diyos, blessing yon. Hindi KJ ang Lord hindi KJ. Pero gusto niya, isipin natin, mas maganda yung pupuntahan kaysa sa dinadaanan. Enjoyin natin tong buhay. Pero not to the point na, sabi ni Pastor, enjoy daw. Huwag mo naman kalimutan ng Diyos na nagbigay sa iyo niya. Amen? Sabi dito, madalas inuuna natin yung nakikita sa mga hindi nakikita. Temporal sa eternal. Amen? Temporary lang yan eh. Lahat. Ewan ko, naalala ninyo yun, no? 2 taon ako mahigit. Naka-crocs ako, naka-chinelas ako. Bakit? Meron ako ingrown.
Natapos din yun sa awat biyaya ng Lord, nakakapagsapatos na ako ngayon. Ano ibig sabihin? Ang bilis lang. Amen? Ito yung una natin problema. Looks. Ay, may pimples ako. Ay, meron na ako Ay, may patimbog na ako. Di ba? Yung gadget ko, naku, luma na. Meron ng iPhone 28. iPhone 17 pa lang. Amen. Yung kapitbahay mo, alas 3 na madaling araw, nagbibidyo okay pa. Problema ko talaga yan Pag Sabado, ayan na naman sila. Balita. Naku. Buti sana kung magandang balita. Kaso, bakit na balita pinakinggan natin Social media. May D-group ako sa opisina May isang kasamahan namin, alam niyo, lagi niyang prayer. Pag daw nag-scroll na siya sa Facebook, di ba sa social media, isang oras daw minsan, wala na. Basta hinawakan na niya sa cellphone niya, nag-scroll na siya, ubos ang oras, hindi pa raw niya mabitawan yun. Biro niyo. Kaya ikaw, mapalad ka, pag ikaw nabibitawan mo yung cellphone mo, konting tingin-tingin lang, tapos na. Amen? Yan ang tinitignan natin puro temporal. Kaysa sa panghabang buhay. Sabi sa John 5:24, Truly, truly, I say to you, whoever hears my word, ito yung ngayon, yung salita niya, and believes Him, tinanggap siya, who sent me, has eternal life. Amen? Kaya tayo ng mga kumilala sa Panginoon, at yung iba pang kapatid natin na kumilala sa Panginoon, may buhay na walang hanggan. He does not come into judgment, but has passed from death to life. May buhay na walang hanggan. Amen? Basta tumanggap ka talaga kay Kristo, usapan tumanggap talaga. Marami nag-church, hindi tumanggap. Maraming nasa Christian family, hindi talaga ligtas. Christian family, yung pamilya nila, Kristiyano matatawag dahil 4th generation Christian sila, pero talagang walang Kristo sa buhay. Nakakalungkot yun. Yun yung topic sa mamaya, yung work out your salvation. Amen? Sabi dito, pag may Jesus ka, sure ka ng eternity. Ano sabi sa Philippians 4:19? Ang dami natin problema, pero ang sabi ng Diyos, ibibigay niya lahat ng kailangan natin. Sino may kailangan dito? Ibibigay ng Lord yan. Sabi niya, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Kanino? May Jesus. Pag may Jesus ka, sigurado, mapagtatagumpayan ng utang mo yan. Amen? At marami na tayong utang na nabayaran na, tama? Amen! At yung utang mo, mababayaran mo ulit yan. Dahil sinabi ng Lord, ibibigay ko kailangan mo. Amen? Sino rito hindi na kumain sa tatlong beses ang araw? Wala naman siguro. Iba nga, nagmimerienda pa Ano sabi sa Philippians 4:6-7? Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and mind. Kanino na naman? In Christ Jesus. Sabi ko nga, pag may Jesus ka, panalo ka na Amen? Hindi yung Kristo ng sabungan, ha? Iba yun. Hindi mo ka, ba't Kristo pa tinawag sa sabungan? Amen? Sabi sa Romans 6:23, ito maganda, yung eternal life, regalo ng Diyos. Hindi pinagtatrabawan. Hindi, bukas pag malapit na ako mamatay, magdodonate ako sa simbahan, papasok ako lagi sa church, kasi mamamatay na ako Okay, tatawagin yung pinsan kong pastor, magpe-pray ako. Bakit mapapatatagalin? Pero totoo, may ibang tao, saka na ako magbabalik sa Lord pag malapit na akong mamatay. Ngayon, mag-i-enjoy muna ako. Paano kung bigla ka malaglag sa LRT? Wala. Di ba? Sino nakakaalam na sigurado tayo makakauwi lahat? Oo, sa biyaya ng Diyos. Pero hindi mo alam kailan yung oras mo. Kasi bawat isa tayo, may takdang oras. Amen? Yung tiyahin ko nga, kumakain lang ng tinapay, nabilaukan, wala na. Nung pa yun, bata pa ako. Naalala mo yun? Kumain lang ng tinapay, tsaka pansit, nabilaukan, hindi nadala sa ospital. Mga anak, hindi rin naman alam anong gagawin. Biro mo yun, kumakain lang ng pansit? Hindi, totoo yun. Kumakain lang ng pansit tsaka tasty. Nabilaukan lang. Biro nyo yun. Siguro parang si Iso, is kumain. Amen? Kaya hindi natin alam ang buhay. Hindi natin alam. Sa totoo lang. Kanina ka. Napakahirap kanina, no? Duwabag yun. Ang daming lubak. Tumadalsi kami sa tricycle. Amen? Kaya make eternity your
Priority, unahin ng Diyos. Magbasa ng Biblia, manalangin, umatay ng gawain. Sabi sa Hebrews, huwag kakalimutan ng mga gawain ganito. Kaya ako natutuwa ako dito sa mga batang to eh. Inuuna, Panginoon, nagagaling na eh. At alam ko, mas gagaling pa sila. Amen? At naniniwala ako magiging maganda buhay ng mga batang yan. Basta magpatuloy lang kayo mga anak. Dahil walang pinabayaan ng Diyos. Kahit hirap kayo sa trabaho, hirap kayo sa eskwelahan, bigyan nyo ng oras sa Diyos, sigurado hindi kayo magkukulang. Amen? Proven and tested ko na yan. Pag inuna mo si Jesus, hindi ka talo, hindi ka magkukulang, hindi ka mangangailangan. Tama, hindi? Amen? Pag inuna mo si Jesus. Huwag mong unahin yung kumita ng pera, ang bilis kumita ng pera. Pastor, hindi ako makakapasok, meron akong overtime. Compulsory ba yun? Hindi, gusto ko lang. Kasi gusto ko kumita eh, nagkasakit. Ubus din, kulang pa. Kung inuna mo Diyos, pagdating mo rito, masaya ka pa. Tapos natapat fellowship pa, busog ka. Amen? Pangatlo, serve with love. Tama-tama, Valentine's, Heart's Day. Tandaan, ang totoong nagmamahal, hindi lang sa tatlong kulay pulang rosas. Wow. Hindi lang sa tsokolate. Hindi ko nagagamitin eh. Patrice, gusto mo lang teddy bear tsaka chocolate? Hindi yan, gusto mo? Gusto mo? Bibigyan kita. Bili mo nga ito ng Bear Brand Choco. Mahalagang pa rin. Amen? Ang totoong pagmamahal, hindi lang teddy bear, hindi lang chocolate, hindi lang rose. Nag-e-effort. Amen? Madalas para tayo si Iso, gusto natin tayo pinaglilingkuran. Tama? Kasi ito na nangyari niyan. Kasi kuya, kain ka pa, pinapay. Akin naman yung pagiging panganay mo. Akin yung two-third ng ari-arian ni tatay. Ako na yung padre ni pamilya pag namatay si tatay. Siya pinagpalit sa isang tasang munggo, may kasamang tinapay. Amen? Ganun lang ang halaga. Amen? Sabi sa Martin, si Jesus dumating dito para mag-serve. Biro mo, hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Gumawa ng lahat ng bagay na hindi nakikita. Bumaba sa langit. Bakit? Gusto niya iligtas ka at paglingkuran ka. Amen? Ito naisip niyo na. Alam niyo yung tubig? Sa mga nag-aaral, ano yung ano tawag dito? Yung hirapan pa ako. Sa chemistry, ano yung niya? Yung symbol niya. H. Wow, ang galing. 2 molecules ng hydrogen at isang molecule ng oxygen. Tama ba? Nakikita niyo hydrogen? Hindi. Nakikita niyo oxygen? Pero nagsama siya, nakikita na natin. Galing ng Lord, no? Kung naisipan niyo, biro mo, 2 bagay na hangin, nagsama, naging tubig, nakikita mo na. Amen. Yun lang pag iniisip ko yung mga bagay-bagay ng mga super, yun daw isang nakita na kayo ng ulap? Nakita siguro na kayo ng ulap. Daming ulap ngayon. Yung isang ulap na yan, napakaraming tubig daw niyan. Pero pag pumasok yung eroplano dyan, hindi naman yata napapasa. At nakakapasok kami. Turbulence nga lang minsan. Pero pag bumagsak yung tubig, iniisip ko nga ito, ang daming tubig nito kasi dumadaan kami. Tawag doon yata, nimbus clouds, kung di ako nagkakamali. May tubig, pag pumapasok kami, hindi naman nababasa yung reklano. Hindi ko rin naman masubukan kasi hindi ako lumalabas sa reklano. Pero ang daming tubig doon. Biro mo na ito. Magaling talaga ang Lord. Pag iniisip mo yung kagalingan niya. Amen. Greater love no man than this, that man laid down his life for his friends. Hindi lang tayo pinaglingkuran ng Diyos. Binigay pa niya yung buhay niya sa atin. Amen. Ganun niya tayo kamahal. Yung iba, mahal ka lang kasi may gustong nakuha sa'yo. Pero pag nakuha na yung lahat sa'yo, bahala ka na sa buhay mo. Si Jesus hanggang kamatayan, pinatunayan niya yung pagmamahal niya. Kaya nga yung mga mag-asawang umaabot ng 10 years, 20 years, 30 years, hanggang forever, blessing yun. Kaya kung kasama mo, asawa mo ngayon, tignan mo, blessing ka, sabihin mo. Blessing ka. Blessing ka. Blessing ka. Sabi 10 minutes na lang daw. Amen. Pagkasama mong asawa mo, blessing yan. Amen. Jesus served his life because of his love. Kaya talagang simbolo ng pagmamahal, cross. John 3:16. Tinapos niya ang lahat sa krus ng Kalbaryo dahil sa pagmamahal. Kaya sa mga kababaihan, sa mga nanonood, huwag kayong ma-attract sa kagwapuhan.
Buti lang, mapalad yung misis ko. Amen? Sabi sa 1 Peter 4:10, as each has received gift, use it to serve one another. Kaya naman, nakakatuwa, no? Lahat tayo dito binigyan ng regalo ng Diyos. Gamitin natin sa paglilingkod. Hindi yung nagpiano ka, mamaya sisingiling kami. Naglinis ka, pastora, bayad ko. Hindi, servisyo mo yan dahil pagmamahal mo kay Lord. Walang bayad na binigay yung buhay niya. Huwag tayong maningil kagaya ng iba. Yung iba nagpipreach sa daan, pero nangihingi naman. Yung iba umakyat ng bus, pagkatapos mag-preach, nagbibigay. Kaya nga kami, minsan napagkamalan, nag-evangelize kami, hininga kami sobre. Asan yung sobre niyo? Ay hindi, libre ko namin ito binibigay. Ganun ba yung iba kasi naniningil eh. Pero mo yun, amen? Libre natin natanggap, libre natin ibigay. Kaya sabi nga, the greatest among you shall be your servant. Ang pinakamataas, yung naglilingkod. Amen? Kaya make service your priority. Amen? Tayo ang maglingkod. Tayo ang magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Kaya nga sabi sa Biblia, sa Romas, ang gaganda raw ng mga paa ng mga taong nagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Kaya sabi rito, may mga bagay na nakukuha sa paglilingkod na hindi mo mararanasan pag ikaw ang pinagsisilbihan. Pag ikaw nagre-regalo, di ba, minsan ang saya, kesa ikaw yung tumatanggap. Kala nyo masaya tanggap ng tanggap, hindi rin. May mga blessing na nakuha sa pagbibigay. Tumulong ka, kumilos ka, maglingkod ka. Amen? Kaya nga, love is a action word. Kumikilos, gumagalaw. Kayo, sa mga may asawa, ano love language nyo? Hindi yung kindat-kindat. Paano nyo pinapakita sa mahal nyo na mahal nyo siya? Yun yung love language. Amen? Pang-apat, ultimate mission. Lahat tayo may mission sa buhay. May mission ka, may disenyo ng Diyos sa buhay mo, may plano ng Diyos sa buhay mo, may silbi ka. Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, may silbi ka. Amen. Lahat tayo dito may silbi. Walang silbing ginawa ang Diyos. Minsan ganito, sabi ng magulang niya, anak, alam mo, ikaw, aksidente ka lang. Ewan ko, may nasabihin na sa inyong gano'n. Totoo yun, meron. Kasi nagpa-family planning kami ng tatay mo eh. 15 lang dapat ang anak namin, 16 ka. Family planning pa. Lumabas ka. Kaya yung bata, nalulungkot, sabi, hindi ako, aksidente lang daw ako. Pero ang sabi ng Diyos, walang aksidente sa Kanya. Kung sa magulang mo aksidente ka, sa Diyos walang aksidente. Kaya ka nandito sa mundong to, meron kang silbi. Hanapin mo yun. At makikita mo yun sa salita ng Diyos. Sabi sa Ephesians 2:10, you are created to do good works. Ginawa ang tao para sa mabubuting gawa. Anong plano ng Diyos? Magpakarami. Genesis 1:28. Sabi hindi sa atin sinabi yan, kay Eva at Adan. Huwag sabihin ng mga batang magpakarami. Hindi sa atin sinabi yan, kay Eva at Adan. Magpakarami kayo. Kasi bakit? Nung sinabi to, hindi pa sila nagkakasala. Ang dadami, image at wangis ng Diyos na hindi nagkakasala. Ganon din ang sinabi kay Noah, pagbaba nila sa aeroplano. Hindi. Saan ba sila bumaba? Bangka. Sa bus yata, no? Pagbaba, sabi niya, magkaroon kayo ng maraming anak. Bakit? Kasi sila yung natitira na lang na sumusunod sa Diyos. Kaso dumami na naman ang makasalanan. Kaya si Kristo na yung bumaba. Sabi niya sa mga disipulo niya, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa mga bansa. Ang plano niya, gawing lahat alagad niya. Make disciples of all nations. Unfortunately, hindi naman lahat tatanggap. Pero sa biyaya ng Diyos, alam ko maraming tatanggap. Amen? At tayo ang ginagamit ng Diyos. Sabi mo sa atin mo, ginagamit ka ng Lord. Amen? Ginagamit tayo ng Diyos. Kaya tayo nandito ngayon kasi ginagamit tayo ng Diyos. Huwag natin tanggapin lang yung mabuting balita ng kaligtasan. Pastor, di ako marunong mag-share. John 3:16 lang, anak, okay ka na. Yun lang yung verse. Okay na yun. John 3:16. Kabisaduhin mo, huwag yung Jesus vibe na. Wala talagang tatanggap. Amen? Yun yung mission dapat natin. Maghayag ng mabuting balita. Kaya nga,
kung kayo'y kumakain o umiinom, ano man ang ginagawa nyo, gawin niyo lahat sa ikararangal ng Diyos. Kasi yung iba, sabihin na natin, hindi talaga nila gift yung mag-evangelize, pero yung mabuting gawang ginagawa mo sa kapwa mo, nakikita ang Diyos sa buhay mo. Amen? Tandaan, may mga Biblia na ikaw lang ang nakikita. Nababasa nila sa buhay mo pa. Di ba, hindi nakakapagbasa ng Biblia, pero dahil mabuti kang tao, pag sinabi, bakit bait-bait niyan? Bakit talagang matulungin yan? Ay, hindi, Christian yan. Amen? Kaya lahat ng ginagawa natin, gawin natin sa ikalulugod ng ating Panginoon. Ang mission mo, mapuri ang Lord sa buhay mo. Ang tanong, napupuri ba ang Diyos sa buhay natin? Amen? Kaya make His mission your mission. Alam niyo yung pagong? Sinakita ng pagong. May nakita kayo ng pagong. Dapat, pagong tayo, ilabas natin yung ulo natin. Kasi hanggang hindi natin nilalabas yung ulo natin, hindi tayo makakalakad. Tama hindi? Kasi pag ulo niya nasa loob, hindi makakalakad yan. Yan no? Yan, ganyan, nakalabas yung ulo, nakakalakad. Pero pag yung ulo niya nasa loob, nakakalakad yan, hindi. Kaya pag maging pagong tayo, ilabas natin yung ulo natin. Lumabas tayo sa mundo. Amen. Ngayon, kahit hindi ka magpunta sa bahay-bahay, sa social media lang, pwede kang mag-share. Ewan ko, no? Pero yung iba nakakaranas na. Bigla na lang mag-message, Brad, pag-pray mo ako. O paano mo ako nalagang Christian? Kasi mga pinupost mo eh. Amen. Sa pinupost mo lang, alam nila, Kristiyano ka na. Amen. Huwag si San Miguel ang ipopost mo. Pang-apat, tapos na ako pala. Salvation matters. Napaka-importante ng kaligtasan. Dapat yan ang priority ng bawat isa. Napanood niyo to? Pinakita ko na to dati. Si Bruce Willis, tsaka yung bata, yung anong pangalan. May pelikula. Ang sabi ng bata, I see dead people. Kasi dito sa pelikula to, nakita siya ng multo. Nakita niya yung mga pagala-galang espiritu. Pero alam ko sa totoo, tayo rin may mga nakikita ng dead people. Alam niyo sino yung mga dead people? Tingnan natin sa Biblia. Sabi sa 1 John 5:12, whoever has the Son has life, and whoever does not have the Son of God does not have life. Parang ganito, pag walang Kristo, patay. Ulitin ko, pag walang Jesus sa buhay, patay. Sigurado ko, pero pa rito, meron kang dadaanan mamaya na wala pang Kristo, patay yun. Hindi mo lang nakikita dahil kumikilo sila. Pero sa totoo, patay sila. So we can see dead people. Meron ng isang theologian, sabi niya na naiiyak siya dahil doon ang dami pang patay sa paligid niya. Kaya talagang as much as possible, he tried to evangelize lahat hanggang kaya. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Amen? Ang mahirap ito, baka pagpasok ng bahay mo, marami pang patay. Kasi ikaw na Kristiyano, hindi ka nag-share. Hindi mo binabahagi si Kristo. Yun ang masakit. Asawa mo, anak mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, hindi pa kilala si Kristo. Ikaw, Kristiyano ka na. Amen? Kapitbahay mo, nakaibigan mo, kilala mo, hindi pa kilala si Kristo. Yun ang mahirap, yun ang masakit. Eh, paano naman nila ako papakinggan? Kasi masama yung background ko, dati masamang tao ko, dati sulungaling ako. Hindi na usapan yun noon. Ang importante yung ngayon. Amen? Share mo lang. Kung ayaw nilang maniwala, diba hindi, ang trabaho natin, success in witnessing is simply taking the initiative to share Christ. Amen? Sabi dito, by the power of the Holy Spirit and living the results to God. Ang importante lang, mag-initiate kang mag-share. Hindi mo trabaho na talagang kumbinsihin siya. Ang trabaho natin, mag-share lang. Pag tumanggap yan, hindi na natin alam yon dahil nangyayari yon sa loob. Hindi naman pag talaga tumanggap yan, nag-iibay katsara niya, namumula. Walang ganun. Nagkakaroon ng ganun. Wala, hindi natin nakikita. Sa loob yan. Yung regeneration sa loob, ang nakakita lang ang Diyos. Trabaho ng banal na spirito yun, hindi tayo. Ang trabaho lang natin, mag-share. Pastor, yung nanay ko, ganito yung kuya ko, ganito Share ka lang ng share. Kung ayaw nila, basta ikaw nag-share ka. Amen? Yan o, ang daming patay. Kaya we can see dead people. Mamaya pag-uwi, maraming dead people. Mahirap pag sa loob ng bahay, may dead people. Amen?
Pag walang Jesus, patay. Ano sabi sa Ephesians 2:13? Nung una kayo'y patay dahil sa inyong pagsuway sa mga kasalanan. O tayo din, ganun eh. Pero praise God, buhay na tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya ano sabi sa Romans 5:8, ganito ka-importante kay Jesus yan. But God demonstrates His own love for us in this, while we are still sinners, Christ died for us. Amen? Nung tayo bulok, nung tayo masama, nung tayo makasalanan, nung tayo puro kung ano-ano yung pinagagagawa, nung tayo ay may inuunang iba, namatay si Kristo sa atin. Amen? So totoo lang, di ba, sa Revelation 13:8, nauna yung pagbabayad kaysa sa utang. Naunang tinako si Jesus bagong kasalanan. Paano sina Moses? Revelation 13:8 nga, the Lamb was slain before the foundation of the world. So, ibig sabihin, wala pang mundo, sa mata ng Diyos, tapos na, bayad na, paid na, fully finished, game over. Amen? Kaya bayad na yung kasalanan mo. Ang kailangan mo lang tumanggap. Kaya nga regalo ang kaligtasan. Amen? Napaka-importante ng kaligtasan. Buhay niya ang kapalit. Amen? Sabi sa John 1:13, yet to all who will receive Him, those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Tinuro ito last week ni Brad Iman. Amen? Pag tumanggap ka, anak ka ng Diyos. At pag anak ka ng Diyos, sigurado hindi ka niya pababayaan. Mayroon kasi nung bata tayo, anak ka ng ganun, anak ka ng ganun. May pelikula pa nga si Roman, si Rebilla, anak ka ng nakalimutan. Tayo. Ayun, anak tayo ng Diyos. Amen? Huwag kung ano-anong anak, tayo, anak tayo ng Diyos. Amen? Hindi ka lang naligtas, naging anak ka pa niya. Yun yung maganda ron. Hindi ka itsakwera. Pagdating lang sa langit, welcome my children. Amen? Basta may Jesus ka. Make your priority to share Jesus kasi marami pang patay sa mundo. Amen? Kaya yun ang maging priority natin, mga kapatid. Amen? Summary, tapos na po tayo. Ang unang-una, anong priority natin? Joy. Unahin natin yung kagalakan kaysa sa happiness. Huwag natin unahin. Hindi ko sinabi huwag tayong mag-enjoy sa buhay, maging happy sa buhay. Okay yan, gusto ng Lord yan. Pero not to the point, nauunahin mo yung madadalila, yung walang kabuluhan. Amen? Ayoko mag-church, ayoko mag-pray. Pero pag merong outing, sama ka. Pag merong kung ano namang party, kasama ka. Sandali lang yun. Hindi, punta ako sa Wawawin kasi mananalo ako dun eh. Dito, anak ka ng Diyos. Hindi ka magkukulang. Yung premium mo ron, ubos agad. Pangalawa, eternity. Eternal, wag temporal. Amen? Wag natin ipagpalit sa mga kung ano-anong bagay. Yung kaligtasan natin kasi napaka-importante niyan. Service. Maglingkod tayo na may pagmamahal. Sabi nga, the greatest expression of love, service. Kasi Jesus nag-serve. Pangapat, yung ultimate vision natin, huwag tatandaan, magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. And pang-apat, salvation matters. Importante ang kaligtasan, mga kapatid. Ang bilis lang ng panahon. Bukas pakalawa, yung mga next generation na yun nandito. Di natin alam, isa dyan magiging pastor. Tayo nandun na lang, nakikinig na lang, hanggang benediction na lang. Amen? Pag mga head pastor kasi usually, nag-preach na lang pag mga yung mga anniversary, o kaya pag may malakihan gathering, mga kabalikan mo, mga bata na. And I'm praying mangyari yun dito. Amen? Sa mga churches mangyari yun, yung mga bata na nagpe-pray, yung mga senior pastor, yung mga matatandang pastor, ano na lang, benediction. Amen? Napakasarap nun. Dahil salvation matters. What is your priority? Jesus. Ang dali-dali tandaan, si Jesus dapat ang ating priority. Kaya sabi ni Pablo, I press toward the goal to win the prize for which God has called me in heavenward in Christ Jesus. Una si Kristo dapat at maniwala ka, makikita mapagbabago sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, tayo tumayo, tayo manalangin. Nakilang naman napakabuti mo.